Ayan po mga kabida, isang magandang hapon sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, tila hindi ho kumbinsido po mga kabida, ito pong si Attorney Sal Panelo dito ho sa mga ginagawa po mga kabida ni Senator Amy Marcos. Despite napakalaking advantage po ito sa mga Duterte at maging kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ito, pakinggan muna natin kasi may hamon po itong si Attorney Sal kay Senator Amy Marcos. Kasi parang ayaw ho niyang maniwala eh. Dito ho sa mga pinagagawa po ngayon ni Senator Amy Marcos in favor po sa mga Duterte po mga kabida. Okay? Pakinggan po natin si Attorney Sal. Oh, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag na batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Ayun po. Ang linaw doon ho sa kanyang hamon. Unang-una, dapat sampahan po ni Senator Amy Marcos ng kaso ito pong mga polis na involved ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte. Okay? Kasi malinaw naman doon sa kanyang findings. Yung preliminary findings na inilabas po nung Senate Committee on Foreign Relations. Malinaw naman po mga kabida doon ho sa Senate Committee on Foreign Relations initial findings. Na meron talagang paglabag po. Unang-una po sa protocol at saka pangalawa doon ho sa karapatan po ng dating Pangulo po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong preliminary findings po ng Committee on Foreign Relations po na inilabas po mga kabida ni Senator Amy Marcos kahapon po. Eto, preliminary findings of Senate Committee on Foreign Relations Inquiry. Okay, ito po yung offshoot po ng investigasyon mga kabida. Number 1, no red notice. Diffusion notice lang na unverified. Yung lumabas po mga kabida mula sa International Police Organization or Interpol. Na natanggap po mga kabida ng Pilipinas. Hindi ho red notice. Iba kasi yung red notice. Pag red notice po, yun yung isa hong kautusan na kailangan pong i-comply kaagad-agad. Okay? Kagaya ho ng natanggap po mga kabida ng Timor-Leste mula sa Interpol para po kay dating Congressman Arnie Teves. Pero ang ginawa po ng Timor-Leste po mga kabida dinecline po nila yung red notice po ng Interpol. Kaya hindi ho dinakip at hinuli po itong si Congressman Arnie Teves. Alright? Pag diffusion naman, parang alert lang po yan. Parang notification Pero ang ginawa po mga kabida ng kapulisan po natin, trinit po nila bilang urgent. At yun, hinuli po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Although meron pong warrant of arrest mula sa International Criminal Court, bago yung warrant of arrest po mga kabida ma-implement, kailangan pong meron pong red notice. Kasi ang gagamitin po ng ICC po dyan is ito pong Interpol. So bago ma-implement po itong warrant of arrest, magpalabas muna ng red notice po itong ICC. Kaso lang po, yung red notice hindi lumabas, salip yung diffusion notice po daw ang lumabas. Okay? So yun po, malinaw po yun, na hindi red notice ang lumabas, kundi diffusion notice, pero trinit po mga kabida ng kapulisan po natin, ng gobyerno po ng Pilipinas as red notice, ito pong diffusion notice po. Okay. Pangalawang findings po mga kabida. The Philippine government has decided to collaborate with the ICC to arrest FPRRD. Diffusion notice sent only on March 11, but preparations long before that were undertaken by Philippine government officials. Yung lumabas na diffusion notice, okay, nung March 11 lang po natanggap. Okay, ng Pilipinas, Pero kahit na po March 11 yung diffusion notice dumating,
yung mga paghahanda ho daw ng mga government officials po natin, yung mga pulis, ahead pa po, mas nauna po yung paghahanda eh. Kung maalala po natin, meron pong mga movement, ito pong PNP na na-observe, prior dito ho sa March 11, Unang-una, yung observation po dyan ho sa Davao International Airport, dami ho mga pulis, okay? At meron pong lumabas na istorya na paghahanda daw yun para dakpin po itong si dating Pangulong Duterte, paglapag po niya mula Hong Kong, Pero dininay po yan mga kabida ng PRO 11, na hindi ho daw yun paghahanda para arestuhin po ang dating Pangulo, kundi isa lang po daw yung CIMEX, simulation exercise, mga kabida. Okay, pangalawa po, yung lumabas po na istorya mula sa isa pong broadsheet, itong The Manila Times, meron pong 7,000 troops, okay, mula sa Philippine National Police ang inihanda po, mga kabida, for deployment. Pero yung 7,000 na yun, dinenayed pa rin, ng Philippine National Police during the investigation. Nasa 100 plus lang daw yun, po. Okay, so malinaw po na mayroong paghahanda. Okay? Prior ho dito sa diffusion notice, Para bang meron na siguro silang advance information, na ito po yung mangyayari, po, mga kabida. Okay? So yun, malinaw po yun doon ho sa findings po ng Committee on Foreign Relations. At yung pangatlo po, mga kabida, ito pong paglabag di umano ng karapatan po ng dating Pangulo, Kasi unang-una po, yung pagkaka-aresto po sa kanya ay hindi ho sa bisa ng warrant of arrest mula sa local courts po natin, So malinaw doon sa findings na ang in-invoke po, mga kabida, ni General Torre is yung warrantless arrest po ng revised penal code. Okay? At pangalawa po, yung hindi ho grant daw ni General Torre at ng mga pulis dito ho sa pakiusap ng dating Pangulo na antahin po yung kanya hong anak na si Vice President Sara Duterte, na siya pong tatay yung abogado po niya, Kasi ang pinanghahawakan po ni General Torre, mga kabida, based doon ho sa kanya hong testimonya, meron naman pong dalawang abogado doon ho sa room, Itong si Attorney Delgra at ito pong si Attorney Medjaldea po, mga kabida. Pero iba talaga yung lawyer of your own choice. Malinaw naman yun sa rules on criminal procedure, na itong arrested person, meron po silang karapatan na mamili ng kanilang abogado on their own choice. Okay? So, maliban po dyan, yung visitation rights, hindi ho daw pinagbigyan. Kung maalala po natin, ito pong si Vice President Sara Duterte, gusto kong bisitahin yung kanyang ama doon sa taas po ng eroplano, ay hindi ho siya daw pinabigyan, mga kabida, Okay? At yung right to post bail or itong interim release, hindi ho daw nangyari yon, mga kabida. So yun yung mga findings. So nung tinanong po si Senator Amy ng mga miyembro po ng media kung anong kasunod, sabi po ni Senator Amy, parang nag-hint po siya na maghahanap po sila ng ibang mga testigo, Wala lang mang sinabi na mananagot dapat ito hong mga personalidad na sangkot ho dito, Kaya hindi ho naniniwala po itong si Sal Panelo, dito ho sa ginawa po ni Amy Marcos. Okay? Kumbinsido lang daw itong si Attorney Sal kung bigyan po ng diin ni Senator Amy yung kanyang findings. Meaning, since meron pong mga paglabag, ikakasuhan po niya yung mga pulis, okay, na sangkot po dito ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte, okay? At pangalawa po, mga kabida, yung pinakamatindi po, since malinaw po na meron pong mali yung gobyerno, okay, dito ho sa pag-surrender or pagsuko po kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at ground po daw yun, mga kabida, ng culpable violation of the Constitution. So dapat sampahan daw niya ng impeachment case yung kanya kong kapatid. Kaya nga tinanong ko yun, kung kakayanin po ba ito, ni Senator Amy po, mga kabida, itong pagsampa po niya ng impeachment case laban ho sa kanyang kapatid. Okay? So yun yung dalawang kondisyon para ho maniniwala po itong si Attorney Sal
panelo sa kanya kung mga ginagawa po ngayon. Okay? Kahit na po na in favor po ito sa mga Duterte po mga kabida, no? Unang-una, yung investigasyon. Pangalawa, yung findings na lumabas. Pangatlo, yung pag-alis po ni Senator Amy sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kanyang kapatid, ano? So, sa kabila po dyan, ano? Hindi pa rin naniniwala po itong si Attorney Sal. Okay? So, titingnan na lang po natin kung gagawin po ba ito, okay? Ni Senator Amy, yung kanyang hamon, okay? In the coming days, malalaman po natin yan, mga kabida, ano po? Okay? Para ho sa inyong comment and for your opinion, you can comment down. Para sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.